Okay, so good morning. So medyo pababa lang muna yung video natin kasi puro sampay dito. So isa yan sa iniisip kong pwedeng masolusyonan pag nailipat na natin sila lahat dun sa kabila. Pero ngayon, September 28. So kung meron man sa inyo na pupunta ng agribusiness meet and greet, yung agritech, tama ba? Basta atin ako ngayon doon. So maaga tayo doon, siguro mga 12 or 1 nandun na ako. Kaya siguro naman mag-start pa siguro yan mga forum yan, mga 3 or 4. Pero aagahan natin doon kasi totoo lang, excited ako sa event na yon. So ito yung pangalawang event ng agribusiness. And meron doon yung mga maliban sa high value crop, yung protected growing space, which is may 3 speaker doon, isa doon yung Nutri-Hydro. Gusto kong itanong yung mga possible setup ng mga urban farmers, especially dito sa atin. Although maliban doon, meron na akong bagong design nung 2.5 by 2.5 na net house. Dan sa loob ng net house ay magkakaroon tayo ng yung merong bali net house. Kung net house, yung paligid doon puro net. Yung nasa loob, yung part doon kung nasan nakalagay yung mga box natin, nandun yung may UV plastic. Doon yung may UV plastic. So sa design kasi na yon ay mababawasan yung air pressure na hampas kung yung pinakabubong mo ay buong UV plastic. So yun, papakita ko sa inyo yung design. Na-design ko na siya, pero syempre i-optimize ko pa yung design. So hindi ko lang alam kung meron nang gumawa ng ganong idea, kaya gusto ko rin siguro maitanong dun sa mga magsasalita or mga spokesperson natin doon kung may ano ba mga klaseng design, kasi tulad na nasabi ko sa inyo, wala akong experience sa farming. Ngayon pa lang, parang mag-isang taon pa lang ako next year na medyo seryoso na, pero lumagpas na tayo ng learning stage. Parang yung learning stage ko umabot din ng 1 year kumbaga yung dating nakita nyo na sa bottled water tayo nagtatanim, tapos ngayon is ganito na. Then ang next target natin is 90 heads per week. Hindi pala ako nakapagtanim. Ay tama, kailangan pala magtanim ako ngayong umaga para sa or mamayang gabi para dun sa mga susunod na seedlings natin. Kasi dumating na rin yung 4 na box na in order ko kay Cedric. So na ano ko na lagyan ko na ng tanda yung mga bubutasan ko. So, ang butas natin katulad ng dati, itong bilog is 5 piso. Then, ito is 2 inches to. May sukatan din ako ngayon bago kong setup. Anyway, so balik tayo doon. So, may design na ako. Optimize ko lang yung design para maging modular siya na pwede mong, kumbaga, kabit-kabitin na hindi ka mahihirapan. So, yung naging design ko, yun sa 2.5 by 2.5, dalawang hilera siya ng 4 boxes. So, hilera dito, may hilera dyan. Tapos yung pinaka-pathway mo is 0.5 meter, which is sa palagay ko sapat na para maging galawan mo dun sa loob. Siyempre, medyo masikip pa yon kung tutuusin kasi 0.5 mga ganyan. Ito, kung itong box na to, half niyan, yan yung 0.5. So, yan yung gagalaw ka lang talaga. Medyo nakatagilid ka. So, left and right na yung magiging harvest mo. So, titingnan ko pa kung okay yon. Pero kasi yun yung design ko para ma-maximize yung space na meron ako. Hindi kasi pwedeng 2 meters lang kasi wala ka nang gagalawan doon. So, kailangan 2.5. Pero, syempre, mas maganda kung 3 meters. Pero, tingnan natin muna yung ganun design. So, titingnan ko pa kung paano ko siya gagawing modular and yung possible cost. Kasi parang ang costing natin sa isang 1 by 1, lumalabas mga walang labor to mostly ano lang to, materials sabihin mo mga sa 1.5. Yan, mga ganyan nasa 1.5. So sa 1 by 1, 30 pieces na yun. So meron kang budget na 1.5 every square meter. Pero tulad nga na nabanggit ko sa inyo, pag dumami yon medyo maasikaso
So, doon na tayo sa next level kaagad ngayon kasi ipupush naman natin to ng tuloy-tuloy. So, ito pala yung batch. O, sige, balik na tayo dito. Dito pala yung batch na ko ng September 18 or 19 yata na harvest. Itong box na to. 3 box na to. Tsaka ito. So, September 28 na tayo ngayon. So, medyo delay sa inaasahan ko. Kasi nga, hindi pa naman ako kumukuha ng pangalawang store eh. So, it's either personal customer or kay Kuya Jojo. So, mamaya din, pagtapos ko mag-walking, ay magta-transfer muna ako ng 30. Pero dapat talaga ang transfer ko ay 90. So, kung 90 yon tapos wala pa akong box na naka-ready, malamang ito ang gagamitin ko. So, kukuha ko ngayon ng 8. Since yon is 5 para kay Kuya Jojo, 3 para sa client ko. Baka bigay na rin natin sa kanya to. Para malinis ko na to, so, yung 30 pieces, madadagdagan ulit. Pero yun nga, kailangan kong i-monitor yung trips kasi last time, di ba, nagkaroon doon. Medyo na-control ko naman. Mas madaling hanapin ng trips pag maliit pa sila mga ganyang pakalalaki. O mas maliit pa dyan. Parang after 2-3 days, nagkaroon sila ng trips. So, nabanatan sila ng trips. Pero, na-control naman agad natin. Manually. So, yun. Isa pa dun sa gusto ko palang, ito, maubos na rin to. Then, ito yung next batch natin. So, yung next batch natin, 4 boxes lang. Kaya hindi ako nagmamadali kasi nga, alam ko kakapusin ako eh. Tapos yung next batch pa niya na 4 na boxes din, ay parang 1.5 box is possible reject. So, alam ko magkakaroon ako ng problem and anggi-anggi pa nga yung problema natin sa location 2 and bagyo-bagyo. So, hindi ko sure kung kakayanin ko mag-supply sa kanila ng tuloy-tuloy. Pero yung kasi yung target natin. Then after, pag magkaroon na tayo ng 90 heads per week, tas medyo okay naman yung production natin, doon na tayo magkukuha ng isa pang babagsakan. So, syempre, nag-isip na rin ako ng panibagong design nung pang-display. So, di ba may mga retaso-retaso tayo ng square tubular dyan? Gagamitin natin yon. Papakita ko nun sa inyo kung paano yung magiging display. Nakita nyo naman yung display ko, di ba? Ganun. Actually, nagagandaan ako doon. Pero syempre, baka may improve pa. Pero so far, yun muna ang gagawin kong design. So, yung mga possible kong kuning mga store partners, may bibigyan natin ng ganun. So, ipoprovide natin yung pang-display nila. Pero i-improve lang din natin yung process kung paano yung gagawin nating routine in terms of pagsusupply sa kanila. Pero yun, siguro pag 2 araw na yung lettuce sa kanila hindi nabibili, kailangan na natin kunin yun and palitan ng bago. So, yan. So, to be honest, yung loss sa atin, pero kasi yung time and yung pwesto sa kanila. So, kaya 20% binibigay ko. So, from 35 pesos, ang mapupunta sa akin is 28. Ang mapupunta sa kanila is 7 pesos. Okay? So, medyo humina yung benta ni Kuya Jojo. Pero medyo bumabawi na ngayon. So, ang ginagawa ko rin talaga is consistency na lagi tayong nandun sa pwesto. Pero kasi minsan nagsasarado si Kuya Jojo. Kaya, siyempre, pag sarado siya, wala ka mapipwestuhan. So, yun, inaalok natin sa mga personal customers natin. Pero yan, saglit lang yan. Siguro sabihin natin 8-10 kada araw. Saglit lang yan. 3, 4, 5 araw. Ubos na yan. Pero ayaw ko lang na patagalin ng sobra kasi na siya kung nasa 52 days na siya Although maganda siyang tingnan kasi malaki. Baka yung quality naman ng taste ang mag-suffer. So, yun. Anyway, so harvest na ako. Ito yung, doon tayo babawas kasi kailangan nga natin ng box. Tapos, ayun. Mamaya na ako magti-trip check pag uwi. Then after nyan, mga 10:30 or 11, naalis na ako para doon sa meet and greet ng agribusiness. So, kung nandun kayo, hopefully magkita tayo kasi late na lalabas tong video na tayo. Anyway, thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.